sa bawat isa. Gandang gabi po. Ayan, 5:30 pa lang, madilim na. So, ibig sabihin, malapit na po ang Pasko. Amen. Ito pong nagdaan na Believers Camp ay marami tayong natutunan. Amen. Alam ko ang bawat isa sa atin ay nakapakinig, pumasok sa tenga, at pumasok sa ating espiritu. Sabi ko nga po, kailangan ito po ay maisagawa. Amen po, hindi lang po natin narinig. Alam niyo po, itong nagdaan na ilang araw ay marami nag-testify. No, kami rin po ay may mga testimonies regarding po dito sa camping. Actually, ito po yung alam naman po natin ang expense, naging mga gastusin natin. At alam niyo po ba, meron kaming mga kabataan na actually pangatlo na nila itong camping na to. So yung una nung summer camp at saka nitong July camp. So iniisip namin, sasama pa ba namin itong mga batang ito? Hindi lang po sila isa. So dalawa, hindi lang po dalawa, higit. So ang ginawa po namin ay hindi po pwedeng hindi sila isama. Kasi naranasan nilang mag-summer camp, naranasan nilang mag-July camp. At itong Believers Camp ay maganda kasi ma-experience nila talaga yung pagkilos ng Panginoon. At nag-solicit, hindi nga po kasya. Amen, pero God is good, kailangan natin silang isama. Ibig sabihin, kumilos po tayo at ang Panginoon ay susunod. Binibigay ng Diyos yung desire ng puso natin at ibibigay niya yun. Amen, at actually po, kailangan namin ng almost 10,000 or 9,000. At nung nasa camping po kami ay nananalangin kami ng Panginoon, kailangan namin mabayaran lahat. At alam niyo po ba, God is good all the time kasi nabayaran po namin lahat yun. May mga tumulong, no? Yung ibang mga naitago din po namin na inilabas na para lang doon sa kaluluwa na yun. Kasi po, pagmula nung maten sila ng summer camp, hanggang ngayon ay nagpapatuloy yung mga batang yun. Amen po. So, katulad po ng ating tema ngayon, no? Yung paano ba alagaan ang mga tupa. Isa yun, huwag mong iwan ang tupa mo. Kung nasaan ka, dapat naroon din sila. Alam niyo po, may mga apat po na napag-aralan tayo na senior ni Pastor Boy. Ito yung apat na bagay dapat malaman ng Kristiyano. Alam niyo, naalala ko po ito ay naituro na po nung mga nakaraan na mga pagtitipon po natin, mga camping po natin itong apat na to. At salamat sa Diyos kasi naipaalala kay Pastor Boy na muli natin itong pag-aralan. Ang isa po dito ay paano humingi ng pera sa Diyos. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Boy, pagdating po sa sakit ay medyo alam na natin paano humingi. Pero ang isa sa pinakamahirap ay yung paghingi ng pera sa Diyos. Kasi hahanapin ng Diyos, ano ba yung naibigay mo at kailangan kang bigyan. Dalawa po yung sinabi ni Pastor Boy, sabi niya, ano ang susi ng kasaganaan ng pagbibigay? At isa po dito yung systematic giver and impulsive giver. Yung systematic giver, ito po yung alam mo na ito ay ginagawa mo, amen, buwan-buwan. So systematic means alam mo ito ay pinag-uutos sa salita ng Diyos at kailangan mong gawin. At ito ay nakasulat sa salita ng Diyos na ikaw ay magbigay. Ay yung isang kapo at yung partnership. At meron na nga po ngayon yung armor bearer, di ba po? So alam mo, lalo na po yung ties and partnership kasi ito po ay nasusulat. No, very systematic tayo dito at alam mo na dapat ginagawa. At ito po ay regular. At ang pangalawa po ay yung impulsive giver. Pag sinabi po kasi yung impulsive giver, ibig sabihin po nito ay mabigla-bigla o padalos-dalos. Actually, sabi ni Webster yon. Pero ang pagbibigay po ay like additional po ito, no? Na ibinibigay mo dahil sa bugso ng damdamin mo at hindi po yung masama. Amen po. Yun ay isang pagbibigay din na pag may humingi at kailangan ng simbahan, kahit hindi po yan systematic, ibibigay mo. At yun nga po yung armor bearer na kailangan tayo ng maraming at tulong-tulungan. No, kailangan natin maibigay yung mga bagay na yun. Pagdating po sa pagbibigay, kailangan po natin din na minsan nagagamit yung impulsive giver. No? Yung naibibigay mo kahit minsan hindi talaga nakaplano. May po sundin mo ng buong sinasabi ng Bible pagdating sa pagbibigay. Sabi niya po, give and you shall receive.
Amen po, sa Deuteronomy 16:16, ang nakalagay po doon, sa loob ng isang taon, yung mga kalalakihan po ay 3 beses na haharap kay Yahweh, tuwing pista ng tinapay na walang pangpaalsa, tuwing pista ng Sanlinggo at pista ng Tolda. Every time na haharap sila sa kay Yahweh, magdadala sila ng mga handog. Amen po, yung handog po ay compulsory po yun, kailangan gawin. Sa 17 po, verse 17 ng Deuteronomy 16, ayon sa kanila, makakaya ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh sa inyong Diyos. Amen. Kung ano yung natanggap mo, dapat mong ibalik. Minsan sobra pa yung ibinabalik po natin. Amen. Yung ginawa nila Abraham na sila po ay nagsunog ng karne para maamoy ng Panginoon. Amen po. So, pag nagbigay, unahin mo muna ang Panginoon at ang paghingi mo ng pera, alam ng Diyos yung ibabalik niya sa iyo yun. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, wala po kaming actually, 4 o 3 sila na kailangan namin ng almost 3,000 plus kasi po pati pamasahe. But God is good. Amen po. Sabi nga, kailangan mo munang makita ng Diyos yung puso mo pagdating sa pagbibigay. At yung pangalawa po is, kailangan mong malaman at makuhang kagalingan. Alam na po natin ito. Amen? So, ang dami na natin verse dito. Isaiah 53 verse 5, 1 Peter 2:24, Exodus 15:26. Ang kagalingan po ay tinatanggap at natanggap mo na. Nakuha na po natin. Healing ay makukuha mo sa pagkukonfess ang salita ng Diyos. Hearing by hearing, naririnig mo ito, ikinoconfess mo ito, tatayuan mo, papaniwalaan mo ito, na ito ay mangyayari at ito ngay mangyayari. Jeremiah 36 verse 6, 1 Peter 5:10 po. Ang Diyos ay magdadala ng kagalingan at kagamutan. Amen po. Sa number 3 naman po, dito mo malalaman paano magtanong sa Diyos. Amen? So, isa po doon sa tinalakay ni Pastor Bryce about LCM. Amen po. At isa rin po na pagka magtatanong tayo, kamusta ba yung kinabukasan po natin? Halimbawa po ay yung pag-abroad. Amen? Yung mga desisyon natin. Paano mo itatanong sa Diyos yun? Yung pagdating po sa LCM, sa Court, Love, and Marriage, madalas po ay ito yung nagiging problema ng mga young adult. Sabi ko po young adult kasi yung po ay mga nasa 23, 24. Kailangan mong malaman ang tunay na kalooban ng Diyos sa iyo. Unang-una po ay saan mo makikita sa Bible na sure ka na siya yung kalooban ng Diyos. Tanungin mo ang paulit-ulit ang Diyos at tanungin mo yung puso mo kung ano ba talaga ang tunay na laman at sinasabi ng Diyos sa iyo pagdating sa LCM. Mahirap po magkamali. Amen po. At minsan, ang LCM po ay madali lang po minsan nasabihin, pero ang totoo, ito ba talaga yung gusto ng Diyos sa iyo? O ikaw lang ang may gusto? Or gusto ng Diyos, pero ikaw naman ang umaayaw. Dapat pareho. Sabi niya po sa Ephesians chapter 3 verse 19, Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, always perseverance. Love never fails. Kayang ibigay ng Diyos sa higit pa sa kaya mong isipin at gustuhin kung ito ay kalooban ng Diyos. Sa pag-abroad, ganun din po. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay umalis pagdating sa pag-abroad? Kalooban ba ng Diyos na ito yung trabaho mo? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay magpatuloy sa trabaho ito? Lahat po ay malalaman mo sa pamamagitan po. Ang sabi niya, kailangan marinig po natin at malaman po natin. Amen po, magtanong tayo sa Diyos para yung sagot ng Diyos ay mas maliwanag. So, sabi niya, ang kalooban ng Diyos ay magaganap, ang plano ng Diyos ang naisin natin para yun din ang maging plano natin. Amen? So, number 4, alamin mo ano ang pinagagawa ng Diyos at ito ay tatakbuhin mo. Amen po, alamin natin, sa pagtatanong natin, kasama yung alamin mo, ano talaga yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Minsan, nanguhula na lang tayo, o minsan dahil sa pakiramdam na lang.
Alam niyo po, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nadadaan sa pakiramdam. Kasi darating ang time, yung pakiramdam mo na ngayon ay masaya, may time na ikaw ay magiging malungkot, mabu-burnout ka. Kaya alamin mo, ano ba talaga ang takbuhin natin sa Panginoon? Ano ba talaga yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Ito ba ay sa pag-worker? Ito ba ay sa pag-ministry mo? Ito ba ay ang pag-full time mo? Amen? Kasi kung hindi po natin ito maririnig sa Panginoon, hindi natin matatakbo ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Mas maganda na alam natin kung ano yung ating tatakbuhin. Amen po, yung mga sumusuway sa pinagagawa ng Diyos ay mahirap sagutin ng Diyos. Kaya kailangan kong alam natin kung ano ang tatakbuhin mo, ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan po ng ano. Alam niyo po, nasa prayer tayo. And the best thing para magtanong tayo sa Diyos ay isa doon, ang manalangin. Tanong mo sa Diyos. Alam niyo po sa camping, every time na magka-camping, nagtatanong ako sa Diyos. At minsan, alam niyo po, dumadating din po ako sa time na nalulumo po. No, lahat lang mo tayo, ewan ko lang po yung iba. Pero ako po, dumarating ako sa time na napapagod din po. Minsan, nagtatanong sa Diyos talaga. Kahit po sa tagal, hindi po nasusukat sa tagal. Amen? Kasi minsan, marami ka talagang maririnig, mga negative. Pero kung ikaw po ay makikinig doon, yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo matatakbuhan. Hindi mo matatakbo, ibig sabihin, hindi mo siya malalakaran. Kaya pinipilit mo, inaayos mo, pinapanalangin mo na, Lord, turuan po tayo. Amen, na malaman yung totoo at tunay na kalooban ng Diyos pagdating sa ministry mo, sa pagtagpo natin, sa paglakad natin. Lakaran po natin yung gustong ipalakad ng Diyos sa atin. Kahit minsan nararamdaman mo na, ay, amen po. Pero kailangan mo lang tumakbo. At number 1 po doon, kung mong kalimutang manalangin. Kahit isang oras lang. Alam niyo po, yung isang oras at punong-puno naman yung puso mo, mas maganda na. Amen po. At naipapagawa mo at naisasagawa po natin sa buhay natin. Amen po. Kailangan po natin manalangin. Kahit isang oras o higit pa, kung gusto mo kung ilang oras, 8 oras. Amen? Basta malaman mo kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Yun lamang po at sana po sagawa natin lahat ng narinig natin sa camping. Yun lamang po at salamat po. God bless po. Amen. Maraming salamat, Pastor Lea. Magandang gabi po ulit sa bawat isa sa atin. Ayun po, nandito po tayo sa feedback and testimonies po. Marami na po tayong mga narinig itong isang buong linggong ito na nagpapatunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay nagpapakita na siya ay buhay sa atin. Ano po, kaya ngayon po dito po sa Rema ay marami na rin po tayong narinig sa camp, ano po, at alam ko po ngayon ay fresh na fresh pa po tayo from camp, ano po, at punong-puno pa rin po tayo ng mga narinig lalo sa mga review at yung pong isa sa mga binigay sa atin po ng ating Panginoon at sa pamagitan po ng ating pastor, ano po, at yun nga po, ito po yung isa pong masishare ko sa inyo, katulad din po sa amin, yung preparation po doon sa amin ay alam niyo po ba na last night na lang po, no? Yung tipong mga matutulog na lang ako kasi kinabukasan camp na, ay may isang nag-message po sa akin. Sabi niya, Pastora, hindi po na ako makakasama kasi bayad na po ako ng campi ko, talagang nagparinig pa. Pero yung transportation ko po kulang. Hindi bali na lang po. Sabi niya, sabi ko hindi, dalihin mo yung chinat ko siya, sabi ko, dalhin mo na yung bag mo, basta pumunta ka bukas, pag-usapan natin. So alam niyo po, yung hindi ko tinitignan kung saan ko kukunin yung another 800 na pamamasahe pa, ano po. At sabi ko sa kanya, basta pumunta ka. Alam niyo, hindi po natatapos yun, mga ilang minuto lang po, siguro mga 30 minutes, baka nag-usap sila. Mamaya, meron na naman isang nag-message. Sabi sa akin, Pastora, bali kulang po ako ng transportation, ano po kaya, paano po kaya, hingi po sana ako sa inyo ng tulong. Ayan, so sabi ko, sige, pumunta ka, dalhin mo yung gamit mo. 2 tao na, ano po, matutulog na lang ako, ano po, at madaling araw na yata yun, ano po, at halos madaling araw na po, hindi na po transpo, sabi ganun, kulang po pati mga pang-camping niya.
So, tatlo po sila, ano po. Pero alam niyo po, sa purihin ng Panginoon kasi po, nakasama rin po yung tatlong yun. Basta sabi lang natin, go! Basta go lang ng go. Ano po? God will provide. Pero nakita ko naman po kung paano sila nagsumikap para po dun sa fundraising. Nagkaroon po kami ng fundraising. So, yung pong aming keychain, ano po, na binigay po ng isang negosyante namin, ano po, member na ang kanyang material na lang, yung kung kanyang wala siyang tubo, kundi kung ano na lang, magkano na lang yung materials na nagamit. Yun na lang po at yun po yung magiging tubo na rin. So, praise God po, in short, dahil sa napakabuti ng Diyos, ayun, na lahat po kami ay nakapunta. I think kami ay 30 po yata nun. Ano po, nakabayad po din po lahat sa biyaya ng Panginoon. Dahil tunay nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kung ikaw ay kikilos, ikaw ay ipaglalaban mo, ano po ang kanyang salita ay magaganap at mangyayari ang katagumpayan. Isa po sa nagrema sa akin, ano po, at isa po yung talagang dala-dala ko hanggang ngayon at hanggang sa aking pagtatrabaho dito po sa ubasan ng Panginoon ay yung pong sobrang natats ako doon sa kinausap ng Diyos ang ating senior pastor doon po sa ospital. Yung unang gabi po, na yung first night na nagturo po siya, ano po, ay meron siyang dalawang sinabi, di po ba, na kinausap siya ng Panginoon. Sabi niya doon, hindi perpekto yung church natin. Amen? Talaga naman may mga samot-samot na nangyayari po sa atin. Hindi perpekto, pero sabi daw ng Diyos sa kanya, hindi ka pa mamamatay. Kasi ang kagandahan po na sinabi sa kanya ay pagagandahin mo pa itong gawain. Ano po? So praise God. So sabi po niya doon sa mga pastor na talagang yung heart po niya, no, ng ating pastor na huwag kayong susuko, mga pastor. Amen po. Yun po yung sinabi ng pastor natin. Kaya nga po dun sa John chapter 21, ano po, verse 16, yun po yung binigay sa atin na talagang kinausap ng Panginoong Jesus si Pedro para paniwalain talaga na talagang mahal mo ba ako? Talagang iniibig mo ba ako? 3 beses yon, ibig sabihin may kahulugan yon. Kasi ibig sabihin hindi kampante ang Panginoong Jesus. Ano? Ngayon po una na sinabi po niya doon, ano? So sabi po ng Panginoon sa ating senior pastor, di ba? Mga pastor, huwag kayong susuko. Amen po. Isa po dahil sa una, ipagkakatiwala ko sa inyo yung mga tupa ng Diyos. Nandoon po yung sense of responsibility, ano po, may correction po na sinasabi nga po ni Pastor Boy sa atin, ano, pero nandun pa rin po yung kabila noon, ano po, nagalit nga ang Panginoon sa mga pastor doon sa senior po nga sa atin, ano. Sabing ganun, may pagtitiwala pa rin po ang Panginoon Diyos sa atin. Alin, naalagaan yung tupa. Ano po? At ano ba itong tupa na to? Napakahalaga sa kanya ang tupa. Amen po. Kaya sabi niya, na-touch po ako doon na ipagkakatiwala pa rin niya po sa atin yung tupa kahit na anong meron tayo, kahit na anong attitude meron tayo. Ano po? At yun po yung sinabi ng Panginoon sa ating senior pastor na ipagkakatiwala ko sa iyo yung tupa. Amen po. Alagaan mo yun. So, pag sinabi pong alagaan, marami pong mga dapat gawin. Amen po. Na klase ng pag-aalaga. Amen. Kailangan mo yan bigyan ng bitaminang tama. Ano po? At yung pangalawa po na sinabi sa kanya, ito po hindi ko rin makakalimutan, ano? Kung maaalagaan mo yan. Sabi niya, take note, sabi po ni Pastor Boy John, kung maaalagaan mo. Kung, ibig sabihin, kung magtatagumpay ka sa pag-aalaga. Meaning, pwede po tayong pumalya. Amen po. Kaya nga si Pedro, ilang beses po na tinanong ng Panginoong Yesus kung iniibig mo ba ako. Kasi alam ng Panginoon maaaring pumalya si Pedro. Bilang isang lingkod ng Diyos, pwede kang pumalya, pwede tayong pumalya. Pwedeng bilang isang tinawag ng Diyos, ay pwede po tayong pumalya. Many are called, but few are chosen.
sabi ng Panginoon, amen po, sabi ng Panginoon, amen po, na sinishare sa atin ng ating Pastor Boy. Pero sabi ni Pastor Boy doon, nung gabi na yon, sabi niya, hindi nila kasi hindi nila na-choose. Yung kakaunti na nga lang, yung tinawag ng Diyos, hindi pa nila ma-choose na mapaglingkuran ang Panginoon. Amen po, sabi pa rin po ni Pastor Boy doon, ang hirap magtawag ng worker. Ano po doon, makita natin yung heart ni Pastor Boy, na maiyak-iyak pa po siya doon. Ang hirap mag-build ng pastor. Ilang taon pa yan. Ilang taon yan, na hindi lang isang araw yan na tuturuan mo na katulad ng isang araw na tapos na sa faktorya, maibibigay na. Hindi po, magbibilang daw po tayo ng ilang taon. Pero ang sabi po ng Panginoon sa kanya, amen po, kung maaalagaan mo yan, nandun po yung kondisyon Amen po. Kung gagawin mo yung best mo, nandun yung pagtitiwala ng Panginoon pa rin sa atin. Kung gagawin mo yung best mo, yung malasakit mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon, sa pinagagawa niya sa'yo. Amen po. Kung nagagawa mo yang alagaan siya, sabi niya ganun, kung maibubuhos mo lang yung effort mo, amen, may kondisyon. Yung sinasabi po doon ng ating pastor. Hindi kayong magi-standby. Matatapos mo, hindi lang yung parang sa mga worker. Hindi ka basta magi-standby. Yun yung sinasabi niya rito. At tayo mga pastor, hindi lang yung natapos natin yung pong sermon natin. Na minsan natapos mo yung sermon mo, pero yung sa loob mo, hindi mo talaga nagawa. Amen, yung tunay na pinagagawa ng Panginoon. Kahit nag-sermon ka na, pero alam mo na hindi mo pa na-accomplish yung mga pinagagawa ng Diyos sa'yo. Meron yung tinatawag na sinasabi doon ni Pastor Boy na nineglect mo ng ilang taon na may pagkukulang ka. Amen po. Pero masigit na yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, hindi mo nagagawa. Yung mga minsan na-focus na lang tayo sa yung pagkatok sa bahay, pag-solving, pag-Bible study, sabi niya doon, amen po, yung parang kontento na lang tayo doon sa araw-araw na ginagawa natin, amen. Minsan sasabihin mo sa yung mga worker, minsan sasabihin pa, sana mag-camp na para matapos na yung term ko, amen po, para tapos na akong mag-worker, amen. Pero sabi ng Panginoon, kung maaalagaan mo yan, tatakbo yan ng kasing bilis ng istalyon. Amen po? Kung maaalagaan mo yan. Yung tupa, amen po, na makita po naman natin kung paano kumilos ang tupa. Kung mabibigyan mo lang ng tamang pagkain yan, tatakbo yan ng kasing bilis ng istalyon. Istalyon, strong, attractive, powerful, productive, mabilis tumakbo, mabilis utusan. Kumbaga tayo, hindi na tayo mabagal utusan, hindi na tayo mabagal kumilos, hindi na tayo pinatatagal pa yung mga gawain, pinatatagal pa yung mga dapat gawin. Amen po? Kung maaalagaan natin ang mga tupa sa rema, sabi doon po kay ng Pastor Boy po natin, bibilis kakalat ito. Kung maaalagaan natin ang gawain natin, amen po, hindi na tayo mag-i-stay daw dun sa mga maliliit na nasa lugar kasi masikip na yon. Hindi na tayo doon dahil kung matatamaan lang natin yung pinagagawa ng Panginoon, hindi na tayo mag-i-stay doon sa 3 member lang. Amen. Na mahihina pa. Sabi ng ating pastor, may pag-asa, may hope. Hindi kailangan maging mabagal. Amen. Kundi kung maaalagaan mo yan, so nasa choice natin. Amen po. Ikaw, alam na natin mag-tongues. Okay, effective na tayo doon.
Yung financial, umaangat na tayo, amen po. Pero ang sinabi sa atin ng Pastor Boy po natin noon, pero yung healing, pagdating dun sa healing, hindi pa natin alam talaga kung paano gumaling, amen po. Kaya anong dapat natin gawin? Aralin pa natin more na mas maging mabilis pa tayong mag-aral, amen po. Kung kailangan lang pag-aralan natin kasi kailangan mong gumaling, amen po. Yan po yung ating tinuro sa atin ng ating senior pastor nung gabi. Tulad ng isang istalyon, amen po, na kailangan tayong maging mabilis. Kailangan tayong ma-accelerate, amen po, divine acceleration, na kailangan nangunguna tayo, kailangan lumalampas tayo above the normal, amen po, na yun ang hinahanap sa atin. Amen po, kung maaalagaan natin ang mga tupa, mapapakain sa mamagitan ng panalangin na lalo. Kung malalaman lang nila ang tunay na panganganak sa panalangin, maituturo lang natin na ang panalangin ay oxygen natin, na ang panalangin ay magbibigay ng travel, ng kaligtasan, ng panganganak sa mga kaluluwa. Kung mabibigyan lang natin ng mabilis, matagal na panganganak, maraming may papanganak na kaluluwa, kung maituturo lang natin ito. Amen po. Sabi ng ating pastor, ang rema, ang salita ng Diyos sa rema ay maikakalat sa lahat at hindi na magiging isang maliit na simbahan, kundi isang malaking simbahan na tunay nga ang Panginoong Diyos ay maitataas sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya nawa po, tulad tayo na isang istalyon na powerful, amen po, productive, at nag-grow, mabilis lumago. Amen? So yan lang po ang aking maisishare. Yan po yung aking nailagay sa puso ko na gagawin ko sa aking paglilingkod muli sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ngayon ay patuloy na manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy po namin nais na ikaw ay maranasan, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung ika'y maranasan, pag-kilos mo'y aking inaasam, pagka sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ikaw ay maranasan, nais kong ika'y maranasan.
sa iyo lamang, O Diyos. Maraming salamat sa mga revelation ninyo sa amin, lalo na po sa aming senior pastor, Panginoon. Maraming salamat dahil nais po namin lumakad, nais po namin ipagpatuloy ang iyong gawain, na meron kang mga bilin sa amin, meron kang nais na ipagawa sa amin, O Diyos. At maraming salamat po, Panginoon. At sa patuloy po namin pagdulog sa iyo, tinataas po namin ang bansang Pilipinas sa pangunguna ng aming presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Patuloy kang gumamit ng mga manggagawa mo, Panginoon, na mga anak mo na patuloy na magbibigay sa kanila, O Diyos, magsishare sa kanila, Panginoon, hallelujah, Panginoon, ng iyong mga salita upang magkaroon sila, Panginoon, ng kaliwanagan, O Diyos, at malaman nila, maahawakan nila, mapagpatuloy nila, magampanan nila ang iyong mga pinagagawa sa kanila sa gobyerno namin ng may katapatan. Maraming salamat po, O Diyos. At ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang kaligtasan nito, O Diyos. Sinusuway namin anumang klase ng kawalan ng pananampalataya, false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus, katigasan ng puso, ay sinusuway namin at patuloy kami nagpapakawala ng kaligtasan, nagpapakawala, Panginoon, ng shame and repentance, humility, O God, humbleness, Panginoon, hungerness in your word, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na siyang, Panginoon, hallelujah, kakalat at makakakilala sa iyo, Panginoong Jesus, O God. Tinataas po din namin, Panginoon, O Diyos, ang kasalukuyan, Panginoon, na kalagayan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ang mga naapektuhan ng mga bagyo, O Diyos, alulay sa lugar ng Cebu, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa kanila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na makita nila na ikaw ang dakilang manggagamot, ikaw ang dakilang nagbibigay ng proteksyon, Panginoon, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang kanilang lalapitan, O Diyos, hallelujah, sa panahon ito, Panginoon. At Lord, hallelujah, sinusuway namin ang mga klase ng mga bagyo, lindol, sa pangalan ni Jesus na siyang nangyayaalam sa bansang Pilipinas. At anuman yung bagong na sinasabi nilang bagyo na uyam sa pangalan ni Jesus, ay pinapalayas namin ito. Hindi namin tinatanggap ito. Itong super bagyo na ito ay pinapalayas namin. Hindi namin tinatanggap. Inuutusan namin na lumihis ang bagyong ito. Super bagyo na ito, lumayas kayo. Hindi namin kayo tinatanggap sa bansang Pilipinas. Pumunta kayo dun sa dagat sa pangalan ni Jesus. Hindi namin kayo tinatanggap. Anumang klase ng bagyo, lindol, anumang trahedya, ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God, hallelujah, sa pamagitan ng mga panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord, tutugunin mo ito, ang protection mo, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, hallelujah, ang patuloy na paggabay mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, O Diyos, hallelujah, at sinusuway din namin anumang klase ng walang pagkakaisa, ang mga korupsyon sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin, anumang klase ng pagnanakaw sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin, at patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang katapatan ng paglilingkod, at patuloy na pagpapakumbaba, at patuloy na pagturo, Panginoon, O Diyos, at Lord, yung dedicated, Panginoon, ng paglilingkod, O Diyos, at sinusuway natin ang mga drug addiction sa pangalan ni Jesus, mga idolatry in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, anumang kawalan, kasalatan sa bansang Pilipinas, kahirapan ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus, at nagpapakawala kami ng prosperity, Panginoon, O God, nagpapakawala rin kami, Panginoon, O Diyos, sa luloy ng patuloy, O God, na pagtugon ninyo, Panginoon, sa mga nangangailangan, O Diyos, at patuloy namin sinusuway ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, at nagpapakawala kami ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. O God, Lord, pinagkakatiwala namin ang bansang Pilipinas sa iyo. Pinapahawak namin ang bansang Pilipinas sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami patuloy na proteksyon at ingatan, O God. Salamat po, Ama, alagaan, Panginoon, sa pamagitan po ng mga panalangin na ito. Alam po namin, tinugon mo na, O Diyos, hallelujah, ang pangangailangan ng Pilipinas at ang proteksyon ng Pilipinas sa pangalan ni Jesus. At Lord, Panginoon, Lord, yung everyday din po na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng sa Bible study namin sa Rema Philippines, O God, mga aming mga kapastoran na nagbibigay, O Diyos, ng mga mensahe mo.
Dalangin po namin, O God, na patuloy niyo po silang ingatan, proteksyonan, Panginoon, ang kanilang ministeryo at ang kanilang pamilya, Panginoon, at ang bawat salita, Panginoon, bawat mensahe na mayahatid nila ay magsilbing kalakasan namin, Panginoon. Hallelujah. At yung patuloy na magamit namin sa ikakalwalhati ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin, O Diyos, sa pangalan po ng anak na si Jesus, ang mga bubuksan pa, mga under construction, O God, na mga simbahan namin, Panginoon. Lord, dalhin niyo po kami doon sa, hallelujah, pinili na po ninyo sa, Panginoon, sa simbahan, tinalaganan ninyo, Panginoon, para sa Rema, Panginoon. Maraming salamat sa maraming kaluluwa, Panginoon, na ibinigay na po ninyo sa amin, O God. Lord, hallelujah, tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo, mga pangangailangan ng Rema, Panginoon, hallelujah, sa pagtatayo ng mga simbahan ito, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At ang mga kapatiran namin, mga nasa abroad, Panginoon, at ang kanilang pamilya na iniwanan dito sa Pilipinas, patuloy niyo pong ingatan sila at they are ambassador of Panginoon. They are your ambassador, Panginoon. Kaya ipakita nila, Panginoon, na ang mga salita mo, ipatuloy pa rin na may spread doon, O God. Ingatan mo rin sila sa kanilang kalungkutan, ikaw ang kanilang kaligayahan, sa kanilang pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang kanilang mahihingan, Panginoon, at ikaw po ang pansang tumulong sa kanila, O Diyos. Tinataas po namin sila, Panginoon, sa iyong paligid. At ganito, Panginoon, ang mga prayer requests, O God, ng mga kapatiran po namin, O Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin na ngayon pa lang, O God, ay tinugon po na ang kanilang mga pangangailangan at mga kahilingan, O Diyos, sa panalangin. Lalo na, Panginoon, ang prayer request, ang kabuuan ng Rema, Panginoon, ang aming Senior Pastor, O God. Hallelujah. We thank you for the good health, Lord God. We thank you, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, ingatan, proteksyonan, O God. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po siyang gabayan at kalakasan na nagmumula sa iyo, patuloy na mamuna. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, inaangkin, Panginoon, ang kumpletong kasagutan ng aming mga panalangin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabi nito. Patuloy ka namin, pinupuri, pinasasalamatan. Dalangin po namin, O God, ang aming pastor. Patuloy na malakas na pangangatawan, O God. Patuloy, Lord, na ibigay mo sa kanya ang kalakasan na bumula sa iyo. Panginoon, patuloy mo siya, Panginoon, na ibigay yung wisdom and knowledge, Lord, sa kung paano mo, Lord, na-manage, O God, ang simbang pinagkatiwala mo sa kanya. Ganun din po, Lord, salamat, O God, sa patuloy, Lord, na pag-iingat mo sa kanya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming leaders, O God, ang leadership namin, Panginoon. Patuloy mo na pagbubulutin ng iyong pag-ibig at ibigay mo ang isa, Panginoon, na layunin, Panginoon, O God, kung paano, O Lord, na ang mga batas, Panginoon, ang mga rules and regulations, Lord, ng simbahan ay isang simbahan ay masaayos, O God. Ingatan mo ang lahat ng mga leaders, O God. Kaya mo na unite mo sila, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ganun po, tinatas ko mga pastors, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat ministry, Lord, ng aming mga kapatiran sa simbahan ng Rema. Patuloy mong ingatan, pagpalain, O God, ibigay mo ang mga desire ng puso nila. O God, ang mga workers, ang mga pastors, patuloy mo na ibigay sa kanila yung lalo pang mas malalim, O God, na paglilingkod, burden, Panginoon, sa mga kaluluwa. Kung paano ang pag-akay, Panginoon, O God, yung pagmamahal, O God, ay lalo mo, Lord, palala pa, maging malalim pa, Panginoon, O God, sa mga workers, sa mga pastors, O God, at ganoon din po sa mga workers, O God, na patuloy mo silang ingatan, ang mga miyembro, O God, ang bawat simbahan, O God, ikaw ang siyang magbigay ng burden para sa mga kaluluwa. At Lord, sa mga pangangailangan ng bawat simbahan, ikaw ang magbigay, Panginoon, ikaw ang God of provider namin, O God, nakikita mo yung mga desire ng puso ng mga bawat miyembro, Panginoon, ng bawat pastor, bawat workers, O God. Patuloy mo na tugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maging ang mga iniwan, Lord, ng mga full-time workers and pastors, O God. Pakita mo sa kanila, O God, na ang paglilingkod ay isang kapakinabangan, Panginoon, at ikaw ang mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Ganun din po, Lord, dalangin namin, Panginoon, na Lord, lahat, Panginoon, O God, ng mga pangangailangan sa Panginoon, O God, tao, Lord, na maging channel of blessing para sa pangangailangan ng aming simbahan, O God. Lord, salamat din, O Lord, sa marami pang mga workers and pastors, O God, na magkukumit para sa iyong simbahan, para sa Rema, O God.
na ang bawat isa sa amin na may palakas, Panginoon, itong nagdaang camping, O God. Lord, ihayaan mo na ikaw yung may focus ng bawat isa sa amin. Salamat, O God, sa lahat ng aming mga manalangin. Alam namin, Panginoon, ito ay sinagot mo na at lahat ng mga plano mo sa bawat simbahan, Panginoon, ay matupad ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama, kung aming samudalanin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa iyong presensya, O Diyos. Presensya mo. Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi
presensya, makatagpo ka namin patuloy, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga napanalangin po namin. Alam po namin, O Diyos, na ngayon pa lang, O God, ay tinugon mo na. Panginoon, sinagot mo na ang mga panalangin ito, O Diyos. Kaya nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin